Love, life, and lessons from the past. Only at Dear Mags FM with DJ Chin. Dear Mags FM. Chin, hindi naman ako mahilig magsulat. But I was once a writer in our school. Sa isang private school noon, when I was in high school. Pero graduate na ako ng college, Chin. For now, nagbi-business ako. Yung mga sabon-sabon ba? Pero malakas naman siya. Hanggang sa nagkaroon na ako ng iba't ibang beauty products na binibenta online. Ngayon ko lang ikikwento ito. Ikikwento ko hindi dahil gusto kong kaawaan niyo ko or husgahan niyo kung sino ko. Gusto ko lang ma-story ito sa lahat para kapulutan ng aral at nang hindi rin mapamarisan ng iba. When I was in high school, I was sexually harassed. Hinaras ako ng 2 high school classmates ko. Walang nakakaalam nun. Gabi na kasi yun, galing kami sa review. Review ng pag-e-exam ng periodical. Pero nung naihatid na ako, yung 2 ko palang classmates na lalaki, inabangan ako sa kalye. Madilim kasi yun doon sa gilid. At hinaras ako sexually. Alam mo yung ayokong sabihin sa lahat na naharas ako. I didn't want to tell anyone sa school kung ano ang nangyari nung gabing yun. But I was crying in the class at the thought of makita ko na naman yung 2 classmates ko. Seeing them again, parang natotrauma ako. Manginginig ako. Pero absent silang 2. Wala sila sa classroom. Pero natatakot ako na baka having them walking sa campus, sa school, para maya-maya ay gagawin na naman nila ulit ang pangaharas sa akin. Tatapusin ang sinimulan nila. Yes, Chin, kung wala pang asong tumahol, that night, tuluyan na nila akong marirape. Ang kinatatakutan ko, baka what they had started ay masusundan at masusundan pa. Yung best friend ko, dahil matagal ko na siyang beshi-beshi, siya lang ang tanging sinabihan ko kung ano ang nangyari. Sinabi ko sa kanya dahil hindi ko na kaya. Sinabi ko sa kanya dahil sobrang mabigat na sa dibdib ang dinadala. Pero itong my best friend ko, yung so-called friend ko, at that time, went on to tell the entire school. Lahat ng sinabing detalye ko ay sinabi din niya. Halos sa buong campus na ang may alam. Ang masaklap lang, wrong version ang sinabi niya. Sa lahat ng mga stories niya, pagkikwento niya, ang mga detalye ko nandun pero may dagdag na. 1/4 truth, 3/4 lies. The wrong version of what happened. So rumors started circulating inside the campus. Ang masakit, imbes na makakuha ko ng simpatsya, imbestigahan nila yung 2 classmates na yun. Lumalabas that I was lying about all of it. Kesyo, they would never do that. Kesyo, mababait daw yung 2 classmates ko na yun. Siguro daw, ako daw ang nang-seduce sa kanila. Nagpakita daw ako ng mali siya. Kaya na-harass ako. And they even said that I had paid them. That it was my fault. Even that
Umiiyak na ako't lahat. Yun pa ang maririnig ko sa kanila. Sinabi pa nila, buntis daw ako. And they were telling the other teachers na nagpapabayad daw ako. And there were boys approaching me na baka pwede daw ako. That they thought they could have a good time with me. Ang dumi-dumi ng tingin nila sa akin, Jean. I had classmates na girls who gave me dirty looks because they thought I was a liar. I was this kind of a woman. So for the last 2 months of school, instead of getting support from my friends, I was tormented by the entire school. Even the teachers knew. Ang iba, may naaawa, pero wala namang simpatya. Ang iba naman tingin sa akin, maduming babae, sinungaling. And there were lustful looks thrown my way. It made me want to crawl out of my skin. Parang gusto kong mag-disappear, gusto kong mawala sa mundo. Lalong-lalo na pag tinitingnan nila ako. At kahit na alam na ng mga teachers namin, wala man lang nag-dare na ipatawag ang dalawang estudyanteng ito para imbestigahan kung gaano katotoo ang sinasabi ko. Walang sino mang nagtanong kung ano ba talagang totoo. Wala man lang nag-approach sa akin kung ano ba yung rumors na naririnig nila inside the campus. No one was concerned. And even my best friend betrayed me. Siya ang dahilan kung bakit nagkaganon, kung bakit may chismis na kabaliktaran sa nangyari. I transferred ng school the next year. So I did not have to go to the same school. Kasabay nung dalawang nangharas sa akin. Kasabay ng everyone else na walang tiwala sa akin. But I stayed in touch with a few friends na naniniwala naman at may simpatya kahit papano. Then I found out from the girl na kinilala kong best friend noon. The one who told everyone that even years later, people were still talking about me and about what happened. I did not know that she was the one keeping that conversation going. Best friend kong naturingan. Siya mismo ang sumira ng reputasyon ko. Pinagkatiwalaan ko, pero binaliktad ako. Ano bang meron sa akin? Nakaiinggitan niya para baliktarin ako. And then if I introduced myself to someone from that school, they knew me by name. May nakakaalam din pala. Grabe na pala ang chismis. Their opinions of me were preformed by the lies that my supposed best friend had been spreading. It even made its way to the local, alam mo na, radio stations. May ibang nagba-blind items pa with the incorrect story, fake news, false news. Alam mo yung hindi ko na kinaya. Nag-breakout ako. Nagkaroon ng anxiety. Severe anxiety. Until 6 years later, people still recognize me. Hindi dahil sa talented ako, hindi dahil sa maganda ba ang itsura ko, kundi naaalala nila ang nangyaring chismis noon sa high school campus. And they still recognize me of being a liar. And people still ask me about it. About those 2 classmates. People still know me as a liar. But for God's sake, I am not a liar. And I fear for the other people this sick world will get to. Napakalupit na ng mundo. Napakalupit ng mga tao. Ang mas pinapaniwalaan nila ang mga kasinungalingan.
ayaw nilang makinig ng katotohanan. Natatakot ako sa ibang survivors, other victims, the other lost souls, na wala man lang sino mang naniniwala sa kanila. Those girls who couldn't speak up about their own trauma because they see what happens when someone does. Chin, I'm not a liar. Alam ng Diyos ano ang nangyari nung gabing yun. But it seems that human brutality scared me into silence. I'm scared that it will happen to others. Walang naniniwala dun sa dalawang lalaki na sinasabi nilang ako ang may gawa. And this is the first time I've written about what they did to me. And it will probably be the last. I hope one day, kahit may asawa na ako, makakalimutan na ako ng mga tao na nakakilala sa akin bilang isang liar. Paano ko ba masasabi sa kanila, ma-erase sa mga utak nila na hindi ko gawa-gawa ang kwentong yun? Nagma-move on na rin naman ako, Chin. Pero the moment nagpa-flashback ulit sa akin, naiiyak na naman ako. Sa isang sulok ng kwarto, nandun lang ako. Keeping silent, crying, and feeling hopeless and helpless. Please advise me. Salamat po sa pakikinig ng aking kwento. Just until here, inyong kamags, Alexa. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.